I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Mayroon kong upload video guys, kung nakikita nyo ito, nakikita ako. Natatawa ako talaga sa mga kapwa nating mga Pilipino. Nako, inulan ng batay ko si Sara Duterte guys ha. O, ano kasi sabi niya dyan, no? Sabi ng Abante News Online. Huwag sana kayong maging kasangkapan ng pagmamalabis, pagtatraidor at pagpapahirap ng mga nasa kapangyarihan sa mga kapwa Pilipino na katulad ninyo ay matapang na pananindigan sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan at sa tagumpay ng Pilipino. Natatawa ako dito sa babaeng ito. I think guys, she's talking to herself actually, you know. Kung mayroong traidor man dito, no? Well, sabi po ni dating pulis Las Cañas, si Sara Duterte, traidor yan. Kaya nga sabi ni dating pulis Las Cañas, mag-ingat si Pangulong Marcos Jr. kasi traidor ito. Oh, no. Tsaka ito ang tukhang queen ay agay. Grabe, no? So, natatawa ako sa mga sinasabi niya kasi, sabi ko nga, she's talking to herself. Kumbaga, akma doon sa pagkataon niya. O, di ba? Sa ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., I think, guys, napakaganda ang takbo ng ekonomiya. Ang taas na nga, ang daming nagkaroon ng trabaho, mababa ang inflation, natutulungan yung mga mangingisda, binibili na ng gobyerno yung isda ng mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc, di ba? Nakabalik na yung mga nangingisda sa West Philippine Sea, ginagwardyahan na sila ng ating mga Philippine Coast Guard, di ba? Bumaba yung mga kilo ng bigas, tinupad ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang pangarap, naabot niya din yung 24 kilong bigas, nationwide na po yan, sa Cebu, di ba? Ang dami kayong magaganda, no? Ang dami po ang mga farm road to market na nagawa, tulong sa mga magsasaka, ang taas po ng 4 kilo ng dry pallet, 23 to 30 pesos, wow! Natatawa ako. Samantalang si Inday, agay, si Sara Duterte, mga kababayan, wala naman po siyang achievement. Ayan o. Sara Duterte nanawagan sa mga nagsipagtapos ng PMA na si Club Laya, Class of 2025 na maging instrumento na magsusulong sa kabutihan at katotohanan at hindi ng pagtataksil. Pues sila po, hindi sila nagtataksil. Pero yung papa mo naman, nagtataksil sa bayan. Saan kayo makakita mga kababayan? Ang economic advisor niya isang Chinese, si Michael Yang. Mang traidor kaya iyon? O di ba? Sinabi ni Attorney Carpio na isinuko ni Digong ang Ayungin Church sa China, di ba pang traidor iyon? Saan kayo makikita niyan? Ay, nako. Madam, bago ka magsalita, linisin mo muna yung sarili mo. Di ba? Dapat, kailangan malinis ka bago ka magsalita tungkol sa ibang tao. Wala man siyang pinangalanan, pero, well, anyway, wala naman nagtitraidor sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kung bakit nagganyan si Sara, kagagawa niya rin. Kung nakulong ang papa niya, kagagawa niya rin. Di ba? Kung kagagawan mo, sa kapalpakan ng pamumuno mo, ay wag mo isisisi sa iba. Dahil ikaw yan bara-bara ka, pulpul ka, problema mo na yan. Kaya harapin mo. So dahil dito guys, ito po yung mga nagko-comment. Tingnan nyo, inulan siya ng batikos. Sabi po, wag ka mag-alala, Inday Lustay. Hindi ka nila gagayahay na magnanakaw ng pera. ng pera ng bayan. Ikaw lang ang nag-iisang confidential funds queen. Agay. Naloka ako talaga. Natatakot itong babaeng ito. Ano kaya ang totoong nasa isip niya? Goes. Syunga-syunga, sarili mo lang din pinagsasabihan. Ipahid mo pa sa iba, matulog ka na lang. Nako, nagmula sa isa.
sa pangtaksil sa bayan talaga. Agay. Sabi sa inyo guys, hinulan siya ng batikos. Sana sinabi mo rin na huwag kang gayahin sa iyong pagtataksil sa bayan. OMG. Hala kayo. Tama ba ang ginawa mo? Yun ang hinahanap sa iyo. Huwag kayong magkakaroon ng confidential fund. Nako, gagamitin naman kayo ng mga politiko. Salamat naman, hindi napasama sa class 2025. Oo. Kasi guys, ang guest speaker si Pangulong Marcos Jr. kanina yan. Mayroon tayong video upload, di ba? Alam mo, paparating ang bagyo. Nilayasan. Ay, hindi nila nakakalimutan ito guys. Ano bang bagyo yon? Ha? Alam mong paparating ang bagyo, nilayasan mo ang mga Pilipino. Patago kang bumiyahe sa Germany. Ano tawag dyan? Ang hindi mo paggampanan sa tungkulin mo bilang vice presidente ng Pilipinas at sa dati kalihim ng education ng matapat. Maayos, malinis at pag-initiate ng kaguluhan at pagkawatak-watak ng mamayan. Ano tawag dyan? O, di ba guys? Tama. O, alam niyo kung ang ginawa ni Sara Duterte ay makikisama na lang, tumulong na lang sa administrasyon, hindi na yung kung kumukuda-kuda sa social media kung anong pinagagawa niya. At sagutin niya yung confidential fund, kung saan niya ginastos. Eh, di ba? Sana, tapos na sana. Wala eh. Yung madalas kontra, sinasabi nyo, mag-ama. Sa mga nauna sinabi nyo, din kayo pa nasa katotohanan. Aray. O, di ba? Aray, bato-bato sa langit ang tamaan ng magalit. Ay, agay, ang dami mong nagawa, grabe. Alam na namin ang buong katotohanan ng inyong kalukuhan. Ayan, Inday Sayad. Ay, patay tayo dyan, day. Hinikayat nyo nga na mag-aklas at humiwalay sa administrasyon para pag bumaliktad kayo ang papalit sa Malacanang. Dahil kayo ang papalit, gaganti kayo sa mga kumakalaban sa inyo. Ang nangyayari, gantihan sa politika. Magnanakaw sa tax ng mga Pinoy at ibibigay sa mga kapartido. Nako, kawawang Pilipinas, biktima ng away gantihan ng mga present politics. Buhay naman ang mga sindikatong Chinese pag makaupo sa Malacanang ang, ayan, pasok mga kampi ni Inday. Goes. Totoo yan guys. Pag yan nakaupo, asahan nyo, babalik ang pugo, maniwala kayo sa akin sa hindi. Ay, real talk po yan, mga kababayan, oo. Absuelto yung mga ano nila, yung mga issue nila. Pati si Kibuloy, labas sa kulungan yan. Pati si Tibes, lalabas yan. Pati si Bantag, lalabas sa gulungga niya yan. Balik pwesto mga yan. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya wag natin hayaan itong makabalik sa pwesto, itong mga ito. Hanggang mababa lang. Pero yung daming babalik sa Malacanang, hindi. Ay, magulo ang bansa, sinasabi ko sa inyo. Ewan ko lang kung makakaupo yan. What if na magsanipwersa ang pula, pink at dilaw, patalsikin yan para mag-people power? Sabi ko sa inyo, tingnan, pag hindi magkanda o gaga, lumabas ng Malacanang yan. Mapapatalsik yan guys, kaya wag assuming. Huwag niyong pilitin ng taong bayan. Pag ayaw ng taong bayan na uupo kayo, huwag niyo nang pilitin yung sarili niyo. Dahil hindi kayo talaga magtatagal sa Malacanang. Ay, maniwala kayo sa akin, guys. Ikaw ang traidor, Inday Luzon. Mga pro-China. My goodness, guys, Ayan pa, Tanga, kala mo kung sinong magbigay ng mensahe. Ikaw nga, itong nanuntok ng sheriff, lumustay ng pondo na hindi maipaliwanag at pagtatangka sa buhay ni PBBM, LM at MR. Harapin mo na muna ang mga kaso mo, Inday. Agay. Sabay thumbs up, thumbs down. Sa'yo po talaga nang galing. Come on. Mga tanga lang ang niniwala sa iyo. Guys, napakahaba ito Mukha mo, mahiya ka nga sa balat mo. Wow, kahanga-hanga. Parang tunay. Naloka na. Bago ka manawagan ng pagbabago at pagiging instrumento
ng kabutihan. Maging halimbawa ka muna, tama, ng kabutihan at pagbabago. Magbago ka na para sa kaunlaran ng bayan. Tanggapin mo na may kasalanan ang tatay mo sa bayan at dapat lang litisin at managot sa kanyang mga krimen. Kung nakarating man sa ICC ang kaso, kasalanan ninyo, lalo na sa tatay mo dahil sa pamumuno niya, hindi niya pinairal ang batas, inabuso. Nako, may puntos ito guys ha. Inabuso niya pa ito. Yes, abusing power. Tama yan guys, no? Bakit kaya hindi natin alam yun, no? Kaya kung hindi si PBBM ang umupo, hindi natin nalalaman yung nangyayari, no? Tama na yan, magtatrabaho na kayo, tapos na ang eleksyon. Magtulungan na lang lahat kayo, tama na ang siraan. Oo, guys, no, correction. Si PBBM narinig yung mga sinisira ng mga Duterte, hindi, di ba? Ang mga Duterte ang naninira kay Pangulong Marcos Jr. Sinisiraan ng pamahalaan. Oh, di ba? Oh, Inday, bakit ka ganyan? Lahat na lang sinasabi mo kabaliktaran sa tunay na fake news, fake story, buong pamilya mo, mga bilyonarya na. Agay, wag mo nang lukuhin ang bagong PMA graduate dahil maglilingkod sila sa ating bansa. Tapat, ikaw, anong ginawa mo? Puro ka manira at manglait, mahiya ka naman sa mga pinagsasabi mo. Bago magsalita, tingnan mo ang sarili mo kung ano ka. Correct! Oh, guys, napakahaba ito ha. Puro ano yan, puro pambabati ko. So, ayan hoy. Ang dami yan guys, ayan. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Pag nagalit ang taong bayan, talagang wala kang hindi talaga uurong mga yan. Oo, totoo yan. So, yun guys. Babush!